Mahilig ka ba sa photography? So, itong video na to, sana maka-inspire sa inyo kung paano ako nag-start and saan ako ngayon. So, I started photography 15 years ago when I started my first job. Then, I got my first camera na yung Canon S5 na ano pa siya, point and shoot. And now, through the years, I'm evolving my gears. Now, gumagamit ako ng mga DSLR, ng mga kits. So for this episode, isi-share ko itong some of my works. So dito ito yung parang pinaka-ultimate goal ko sa photography. Kasi yung photography ko is not just posting online, but looking at the pictures, the real prints. Okay? Kasi na-inspire ako sa mga pinapakita ng parents ko dati ng mga litrato. Not only sa social media, but physical talaga. Tapos, priceless memory talaga yung mga yun. Kasi pwede mong balik-balikan anytime yung mga picture. And then, ang kagandahan dito is, yun, nakikita mo talaga na hawakan mo yung hard prints mo. So, ito is my personalized photo book na nakukuha kong mga litrato through the years. So, yun. Dito, i-share ko kung ano yung mga masterpiece na tinatawag ko, mga personally customized or personally taken na photograph na nag-capture talaga sa akin. Especially, this is my first edition na photo book. Tapos, hindi na siya nasundan kasi medyo busy na ngayon. So, my first edition, so yun. Ito yung tinatawag na talambanon. Okay? So, dito, sa picture na to is sunrise. Tapos, yung waves, nakikita nyo, slow shutter. Kasi mahilig ako sa landscape photography. Okay? Then, ganun lang. Tapos, yun. Napakaganda. Napaka-sharp ng mga dito, rocks. Then, yung kaka-rise lang ng sun sa horizon. So, golden hour. Minutes after sunrise. Yan. So, yun yung kagandahan. Napakaganda ng kulay talaga when it comes to photography during the golden hour tsaka minutes after the sunset. So, yun yung best time. So, ito is taken sa somewhere sa Samar facing the Pacific Ocean. Itong is the Pacific Ocean. So, yan. Tapos, napakalaki kasing alon dun eh. First time kong pumunta dun, tapos na-amaze talaga ako kasi maganda yung lugar. Especially dyan is a surfing area. Yan tinatawag nilang kalikuan na surfing area. So, ito yung photo book. So, first page is a blank page. The next, ito, another scene na sunset. Anong dito? Taken ito sa Haro Panay 2015. So, ito is rice field na nag-ani na tapos pa-sunset na yung araw. Tapos yung color ng sky is blue. Tapos ito may bahay kubo. Medyo hindi lang nakuha ng print yung detail. Parang pag-editing siguro. Kaya emphasize ko rin. Ito is a more of a simple reflection of a simple life sa province. So yun yung By the way guys, itong mga picture na to is not posted online. So, is more of a print lang talaga siya. So, yun. So, yun yung explanation dito. Kasi ito is, napunta ako sa Panay Haro during that time. Tapos, dala ko yung camera. May fieldworks. Tapos, yun. Maganda kasi yung pattern ng landscape. Kaya yun. Time to take a photo. Yun. So, yun yung first page. So, the second page is ito. Ito yung second page. Oh. Grabe, di ba? Ito is, alam nyo ba saan ba ito nakuha? Ito is a totally dark area. Kasi ito is a waterfall inside a cave. So yun, walang dito, walang ilaw. Tapos kung makikita nyo, nag-highlight yung ceiling kasi ginagamitan namin ng mga flashlight.
Ito flashlight rin, ito flashlight rin. So, photography is all about capturing light. Kasi kung totally dark, wala. So, ito, as you can see, yung water is maputi kasi nireflect talaga namin. Spot na namin ng flashlight. Then, this is a long exposure photography inside a cave. Hindi ko na alam kung ano yung ginamit ko. Basta wala akong dalang tripod since medyo masikip yung cave. Sakto lang talaga yung katawan ko na makapasok sa mga butas. Tapos, tatlo lang kami dito, nag-explore. Then, meron kasi kaming kasamahan na caver. So, yun, spelunking. Shout out to Sir Ryan. Siya yung nag-guide namin dito. Napakaganda ng scenery. Pero kung wala kang enough, as you can see, yung camera, yung eyes natin is hindi nakaka-capture ng eyes natin, kaya i-capture ng camera. Long exposure yung tawag dito. Kaya, yun yung kagandahan. No? Napakaganda. Guys, totally dark. Kung wala kaming lights dito, wala kaming makita. Bababasa lang kami sa tubig. Ayun. Ito naman is more of a sunrise shot na long exposure. Ito is taken from Sipalay, Negros. Kasi na-integrate ko yung photography with travel. Yun yung kagandahan sa hobby natin. So, ito So, maganda yung kasi na-amaze ako kasi yung mangroves is nag-iisa lang siya sa tubig dito na part. Usually kasi mangrove forest yan. Pero ito is nag-iisa lang siya. Kaya tinake ko na yung opportunity to take a photo. So, the beautiful blue sky. And then the foreground is the water na nag-flatten na due to long exposure. So, yun. And yung So, taken in Sipalay last 2011. So, ito, travel naman to with travel buddies. Si Miss Lot, tsaka si Kit. Ayun. So, ito naman, the famous, ayan. Mahilig talaga ako pumunta sa Samar. So, ito, taken Samar. So, ano bang special dito? Kasi ito is the Kanhugas ng Hernani Samar 2017. Long exposure siya. Tapos, yun, na-flatten na yung tubig. Then, the rocks, still the same. So, yun. Taken midday using a filter for this. So, yun yung isa sa mga dito. So, ito naman is malapit lang. So, the Forsaken. Ito yung tinatawag na Forsaken. Kasi yung bangka lumubog. Tapos low tide ito. Naglakad talaga ako. Mga 1 kilometer from the shoreline papunta doon. Ito is taken sa Cordova, Cebu. In which ngayon, marami ng seafoods na nagbebenta doon. Taken last 2012. So, yun. Sinadya ko talaga. Ito is sunrise rin. Bala ko sana magkaroon ng star dito. Pero hindi talaga siya nakuha. By the way, I'm shooting raw. Pero para mas madaling ma-edit yung file. The raw has the capability na increase yung dynamic range. Yun yung kagandahan. Okay? So, yan yung picture. And ito is waterfalls. So, ito naman is sa Mindanao. Nakukuha natin Tinoyan Falls, Surigao del Sur, last 2016. So, yun yung ganda, no? Tapos, may ako dito na nakatayo. Basta, maganda talaga yung waterfalls or yung tubig na ilulong exposure mo. So, ito naman is taken sa El Nido. So, El Nido, Palawan, 2013. Ano yung, dito? Parang helicopter island. Yan yung helicopter island. Tapos, yung rocks is, yung composition is, nagda-drive yung rocks papunta doon sa main subject na helicopter island. Tapos, nagpo-point talaga sila, di ba? So, yun. Let me know if,
aside dito is pwede ko kasi ring ibenta yung mga 4 pins dito. So, yun. Ooh! The favorite. So, guys, just a trivia. Ito is a winner. Pagcor photography contest. First photography contest. So, ito is taken sa Biri Island. So, as you can see, ano to? Nagbe-bring yung mga bato towards that certain subject sa gitna. Tapos ito is the Pacific Ocean. That's why this masterpiece is called Facing the Pacific Ocean. Landscape Photography Finalist. Tapos, yun. Tapos, ito rin. So, ito yung pag nakita talaga yung picture is makaka-smile ka. Kasi ito, mga bata, nagsa-sunbathing. Sandbathing yung tawag ito. By the way, it's called sandbathing. So, first photography, Pagcor, people category, grand winner. So, grand winner for the Pagcor. So, this one is finalist. This one is the grand winner for the Pagcor. So, Malapascua Island. So, yun. Ito, ang dalawa is may parang jump start sa photography. Kasi na-inspired talaga ako. Ito, tapos ito, isang photography contest. Boom! Thank you. Tapos ito naman is a chamba shot ng Sinulog Photo Contest. So, winner masterpiece, 4th Sinulog Festival Queen 2010. So, also nanalo siya. Maganda kasi yung kulay, maganda yung composition. Yan. Napaka-ganda. So, Sinulog. Nanalo rin tayo ng Sinulog. Okay? Then, this one is the Midillion Tanawon. Napakaganda kasi ng lugar. Bali, napaka-wide ng field. Tapos, maganda yung clouds. Kaya, I took the opportunity to take photo. As much as possible, yung mga photo ko na masterpiece is hindi sinasadya. Kusa silang lumalabas. Okay? Just take photos. Okay? Ito naman is in Coron. Coron Island. Yan. Ganda yung kulay. Basta, more of a scenery talaga ako ganda. Tapos ito is Bacolod City. Ito mas maliit yung details. Ito yung details ng fishing cage tapos pa-sunset. Gusto ko lang yung long exposure telephoto yun. Yung kagandahan dito. So, yun yung ano. Ito is the kids from malalaki na yung kids ngayon dito. Nasa 2014 pa kasi ito eh. Tapos, umihi lang yung isa habang nagpipicture sana kami ng sunset towards sunset. Okay? Tapos, ito naman is the Bohol. Gagmayng Baol. Chocolate Hills in Bohol. 2013 na long exposure. Nakita nyo yung parang silky yung clouds. Okay? Tapos, yun. Ito, one of the best is shooting the Milky Way. Alam nyo ba yung kaya yung i-picture yung Milky Way during summertime tsaka June. Yun yung best time to shoot the Milky Way. Ito is Siquijor Siquijor Island. Then, ito naman is sunrise sa Naga City. So, napakaganda kasi may mag-camp dito. Tapos, yun. Clouds, combination, foreground, background, subject. Okay? So, medyo, mas mahaba. Okay? Ito, long exposure ng waterfalls sa Cambugahay. So, the position sa rocks, tsaka yung logs, yun, maganda. So, silky rin yung water taken in a long exposure. Ito, Siquijor Island. Napaganda talaga ng Siquijor.
regardless of ano yun. So, kita mo reflection. So, symmetric yung pictures. So, for now, siguro, yun lang. Nothing to more to share. Pero, I hope na may natutunan kayo. When it comes to photography, mas maganda talagang i-print. Kasi kung hayaan nyo lang yan sa online, then hindi nyo ma-appreciate yung prints. Kasi dun sa print, makikita mo yung detalye ng bawat photography. So, abangan nyo yung part 2, more to explore about this photo book na ginawa ko. Okay? So, maraming salamat and see you around on part 2.